Magandang araw po mga kapatid. FBK na naman po tayo. Araw ng Martes, no? Na-miss ko po itong pagkakataon na to na makagawa po tayo ng video para sa ating FBK Tuesday, no? Ang sarap sariwain, no? Nangyari na ba sa buhay nyo na minsan na naiisip nyo o naaalala nyo, no? Yung naging problema nyo sa buhay, tapos sa mga problemang ito, kapag naaalala natin, ay nagpapakilala ng lubusan ng ating Panginoon Diyos, no? Pinapaalala niya yung mga nangyari sa buhay natin na nalulusutan natin o nalalampasan natin itong mga to, no? Sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon, no? Atin pong pag-usapan yung sa the Ten Commandments, yung unang dalawa, yung first two commandments, no? Sabi dito sa Exodus chapter 20 verses 1 to 6, sabi dito, no? And God spoke all these words, saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Verse 3, you shall have no other God before me. Verse 4, you shall not make yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them, nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me, but showing mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments. Pagpalain nawa ang ating mga binasa. Dito, mayroon po akong nung inuulit-ulit ko po itong basahin, marami akong na-recall, marami akong naalala, marami akong sumariwa sa isip ko, no? Naalala ko nung ako po ay na ospital, no? At ito po ay nalampasan ko, pinapaalala, at dito nagpapakilala sa akin ng Panginoon Diyos ng higit pa, no? Mayroon akong nakitang tatlong bagay dito sa ating binasa. Una, yung identification. Pangalawa, yung solidification. At yung pangatlo, yung prohibition. No, isa-isahin po natin to, no. Ito po yung ating yung aking napansin dito, no. Bakit yung identification? Una dito pinapakita dito sa verse 2, sabi rito, no, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Dito, yung pagkakakilanlan ng Panginoon, yung pagkilala, no? Ano ba ibig sabihin ng identification? To recognize someone. Diba? Minsan, pag tayo nasa school or sa kumpanya, meron tayong ID card, diba? Ito ay bilang pagkakakilanlan o pagpapakilala. To recognize someone or to know a person, to acknowledge someone. And alam niyo naman po, no? Dito sinabi rito, no, nagpapakilala ang Panginoon dito, nasabi niya, ako yung nagligtas sa inyo, no? Sa land of Egypt, inalis ko kayo sa house of bondage. Ano ba ibig sabihin ng house of bondage? Inalis ko kayo sa pagiging alipin, no? Natatandaan niyo, no, yung istorya ng 10 pinadala ng Diyos na plagues, no, para makonvince si Pharaoh na palayain itong mga Israelita nito, no. Kaya dito sinasabi dito yung identification, to acknowledge someone, kasi alam ng Panginoon Diyos yung mga pangangailangan ng mga Israelites nito, no. Alam ng Diyos kung papaano magagampanan yung pag-asang ipinangako niya, no. Parang tayo din yan, no. Alam ng Panginoong Diyos kung ano yung nangyayari sa ating buhay. Alam niya kung paano niya tayo aalisin sa mga problemang ito, no. Marami
I'm sure kayo, maski ako, marami tayong pinagdaanan na dito pinapaalala ng Diyos na ako ito. Kaya kitang iligtas dyan. Kaya kitang alisin dyan. Well, in fact, marami na tayong pinagdaanan na tayo'y tinulungan niya. No? Marami ang nagsasabi na kaya nilang lusutan ito, kaya nilang gampanan ito, kaya nilang gawin ito. Pero hindi eh. Dito, nagpapakilala ng Diyos, ang Diyos na ako ito, na yung Diyos, kaya kitang alisin dito. No? Pangalawa, yung solidification. No? Dito sinasabi dito sa sa verse 3, you shall have no other God before me. No? Wala nang dapat pang malalim na interpretation dito, no. Nabasa naman natin dito, no. Hindi na natin kailangan ng maraming pang pagpapaliwanag dito, no. Nakalagay dito, you shall have no other God. Wala nang iba. Wala nang ibang magiging Diyos maliban lamang sa isa, no. Kaya nga solidification ang ginamit ko. There is only one true God, no. According to science, ang sabi, it is the process of a substance changing from a liquid or gas to a solid, no. So bakit ganito yung aking paliwanag dito, no, na kung natatandaan po natin, no, bakit ito yung ginamit ko, no. Marami ang nagpapanggap na Diyos, marami ang nagki-claim na sila ay anak ng Diyos, no. Pero dito pwedeng it could be another person, or pwedeng minsan yung sarili natin, di ba? Yung mataas yung tingin natin sa sarili natin. It could be ourselves, no? Pero sabi dito, no, you shall have no other God before me, no? Siguro ang isang magandang paliwanag diyan, kung halimbawa ay dati tayong DDS, tapos ngayon naging BBM na tayo, tapos ngayon naging kakamping na tayo, dapat iisa lang, no? Dapat DDS tayo, dapat kakamping tayo, dapat BBM tayo, ganun. Solid tayo, yun ang ibig sabihin, no? Dapat solid tayo. Meron tayong iisang Diyos. Dapat solid tayo palagi kay Lord. Amen po ba? No. No, pangatlo, yung prohibition. Ano po yung ibig sabihin ng prohibition? Ito yung may ipinagbabawal, may pino-forbid, forbidding something especially by law, no. Merong inaalis, merong pinapatigil, no, merong pinahihinto, mayroong ipinagbabawal, no. Kung babasahin po natin yung verse 4, you shall not make yourself a carved image, any likeness of anything, this is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Verse 5, you shall not bow down to them, nor serve them, for I, the Lord, your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generation of those who hate me. No, yung nakita natin mga utos dito, yung mga command, you shall not make, you shall not bow down, nor serve them, no. Sa panahon ngayon, no, marami tayong tinatangkilik na hindi naman lang yung Diyos-Diyosan na meron tayong image na sinasamba, ganun. Hindi lang 'yun, no. Excuse me. Maraming mga pakana ang mundong ito para tayo ay malihis ng atensyon. Malihis yung atensyon natin sa Panginoong Diyos. Maraming ginagawa ang sanlibutan ito, no? Maraming pakana, maraming aagaw ng atensyon mo. Halimbawa na lamang yung Facebook, no? Parang mas masarap mag-search sa Facebook kaysa sa magbasa ng Bible, no? Maraming ganyan, no? Parang mas magandang panoorin tong concert na to, BTS. Sa Pilipinas, merong mga tinatangkilik ngayon yung BINI, mga grupo na yan. Parang mas masarap tong concert na to kaysa makinig sa ating pastor, ganyan, no? So, yung attention ay naaagaw, imbis na sa Diyos tayo na nakatutok palagi, no? So, dito, sa mga binasa nating verses na to, merong prohibition, no?
Sabi dito, you shall not make yourself a carved image or any likeness, anything that is in heaven. You shall not bow down, no? Nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, no? Dito nagpakilala siya, nagpapakilala siya na ako ang yung Diyos. Wala ka na dapat na ibang Diyos maliban sa akin. Ako lamang ang tunay na Diyos. At wag kang sasamba sa iba na ginawa ng tao, carved image, or anumang katulad nito, na nakakapag-agaw ng atensyon mo, para na imbis na sa Panginoon Diyos ka nakatutok, ay binabaling mo sa iba. So yun, maliwanag mga kapatid, no? Meron tayong tatlong natutunan dito, no? Maski ako natuto rin ako, no? Identification, solidification, tsaka yung prohibition. Sana mga kapatid maliwanag, no? Basahin po natin tong Ten Commandments, yung unang dalawa, no? Tulungan nyo baka sa pagbabasa po ninyo ay may mas makita pa po kayo, no? Maraming salamat po sa pakinig. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa paalala ninyo, Panginoon, sa Exodus chapter 20 verses 1 to 6, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay nagpapakilala pa kayo ng lubusan. Pinapaalala sa amin ang mga nagawa ninyo sa aming buhay, Panginoon, sa lahat ng dako, sa lahat ng oras, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na tinuturuan nyo po kami na maging solido ang aming pagtitiwala at pananampalataya sa inyo, Panginoon. Ganun din, Lord, nawa, Panginoon, ay masunod po namin ang mga commandments na ito, Panginoon, mga utos ninyo, na huwag kaming sasamba sa anumang Diyos-Diyosan o anumang ginawa ng tao, Lord, na nakakapag-agaw ng attention namin sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa kabutihan niyo, Panginoon. Linisin niyo po ang aming puso, suriin niyo po ito, Panginoon. Nawa po, Panginoon, na ang biyaya ninyo at pagpapala ay amin, nawa, Panginoon. Maraming salamat po sa kabutihan niyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat.